CNN Radyo Patrol sa Instreta. Partner mula sa Glan Sarangani, punta tayo ng Gensan. Kausapin natin ang Chief ng Public Information Office ng General Santos City. Sobrang nasalanta rin ang Oo, Gensan. isa pa yan. Correct, magkadugtong kasi yan eh. Okay. Si Sir Rombel Katoliko. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Magandang umaga, Robert at Dory. Opo. Sir, kami po'y magugumusta sa ating po mga kapamilya dyan sa General Santos City. Kumusta na po yung sitwasyon ngayon diyan? Unti-unti na po ba ay nakaka-recover yung ating po mga kababayan? At kumusta po yung relief efforts na ginagawa po natin? Kahit pa paano, unti-unti nang nakaka-recover. Pero of course, patuloy pa rin ang ating response team dahil as of this speaking, meron pa rin mga aftershock. Gaano ho kadalas o ano yung frequency ng nararamdaman nyo na aftershocks at gaano po kalakas? Merong medyo mahina, merong medyo malakas, pero most of the time, mahina naman. Oo. So, pagka ganyan po nagkakaroon ng aftershocks, ano ang immediate na reaction ng mga tao? Kasi, syempre, partner, galing sa trauma ito mga ito. Trauma. Oo. Trauma po. Kaya Oo, nga. takot. Oo, takot. Takot. So, saan sila pumupunta? Yung iba ba nagtatry? Sinusubok ng bumalik sa Oo, dati. Correct. Sa open space, of course, pinaka-instinct talaga kapag may mga aftershocks doon sa open space, as much as possible, labas ka talaga. Opo. Pero Sir Rombel, ang abiso ba ng Gensan LGU ay po pwedeng umuwi na yung mga kababayan natin dyan or magstay na muna sila doon sa mga open spaces dahil nga po malalakas Of pa yung course. aftershocks, sir. Oo. Of course, pag na-check na ng kani-kaniyang mga structural engineer na meron ng clearance na po pwede nang pasukin ang mga gusali na iyon, po pwede na po silang bumalik. Oo. Opo. Ay, sorry partner. Pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Bago nangyari po itong napakalakas na lindol na ito, ano po ang itsura ng Gensan? May mga matataas po na Gusali? Ang mga bahay ba? Yung mga two-story? Opo, kahit pa paano, highly urbanized city kasi ang General Santos City at meron ding mga matataas na gusali. Opo. So ngayon, plakda ito mga ito. Kung flat, hindi naman lahat. Pero iilan. Kung hindi ako nagkakamali, as of yesterday, parang 77 ata yun na mga buildings so far. Ang mga, I could not ascertain whether or not partially collapsed or totally collapsed because it's only the city engineering office and the office of the building official ang makapagsasabi niyan. Pero ang aking assessment ay visual assessment. Although correct. meron akong mga nakitang mga halimbawa yung dalawang restaurant, kilalang restaurant o food chain, parang sa aking assessment totally collapsed po iyon. Sir, yung mga schools natin, gaano karami yung naapektuhan at hindi pa pinapagamit? At may tentative date na po ba kung kailan natin inaasahang babalik ang pasok ng mga estudyante natin dyan sa Gensan, sir? 5 po na paaralan ang medyo merong damage. But as to opening of classes, wala pa pong deklarasyon kung kailan. But of course, ito, ang pagdeklara na yan, ang pagbabalik ng klase, of course, in close coordination with the Department of Education as well as the Commission on Higher Education as well as clearance from proper authorities. Opo. Nung isang araw ay pahirapan, partner, ang pagpapadala ng mga relief goods at iba pang klase ng tulong. Sa ngayon po ba ay okay na o ini-airlift pa rin? May mga lugar pa rin? Napasok na po ba lahat? I just want to clarify as to roads here in Gensan, wala namang walang gaanong damage and passable po ang mga roads even after the earthquake. Ang mga hindi po passable yung doon sa Sarangani po. Doon ang hindi passable na daan. At least dito sa Gensan, mabilis yung access. Yun na nga. Oo, nakakapunta agad, di ba? Yung tulong na ibibigay agad.
And as of this speaking, Apo. ang lungsod ng Jensen po ay ang ating paliparan ay hindi pa rin pinapayagan ang commercial flights. Ang inaalaw lang ay yung mga for humanitarian purposes Mhm. and then yung mga national government agencies na pumupunta dito sa lungsod ng Jensen. Opo. Diyan din sa Jensen, Sir Rombel, ano pa po yung yung bang mga offices ay hindi pa rin operational, government offices, or meron na ba po Government kayong mga offices. ginawa? Yes, sir? Government offices, especially the local government unit of Jensen, especially those on frontline service, ay wala pong job disruption. Patuloy po ang trabaho, and then I think Wednesday yun o Tuesday, nag-order si Mayor Pacquiao na kailangang at least 100% na ang trabaho on a skeleton base. Opo. So, In an open space. Wala naman na po tayong... Lang po. Sir, wala na rin ba tayong mga missing diyan at yung mga kailangan mabigyan ng lunas, mga nasugatan, nagamot na po at nasa ospital yung kung kailangan? As of yesterday, ang ating missing po ay isa. As to fatalities o namatay, 17 po. 17 ang namatay or fatalities. Ang ating injured naman ay 94 ang admitted, and then 561 ang hindi na-admit sa hospital, or pwedeng masabi ko na outpatient lang. Opo, outpatient okay, lang. okay. Yun naman yung maganda doon, partner. oo, importante. And as to number of affected families, of course, Oo. 6,724 ang affected families. Alright. Pero wala naman po kayong problema sa mga evacuation centers nyo. Mhm. As to evacuation center, merong mga minimal na lang na mga nagpaiwan, pero wala naman talaga pong tawag niyan. Yung wala naman po sinasabi na dagsa sa mga evacuation center. Siguro nung mga unang gabi lang na medyo takot pa sila mag-uwi sa kanilang mga tahanan, kaya medyo marami. Oo. Oo. Di kailangan pa rin, partner, ng iba yung pag-iingat. Oo. O pagka sinabi ng otoridad, wag muna bumalik, wag muna po kayong magpumilit. Tama yan. Sir, dyan sa Jensen, meron ba tayong ini-expect na declaration ng state of calamity? Oo. Nung Lunes talaga ng hapon, nag-convene ka agad. Nung Lunes ng umaga, bandang 9:00, nag-convene na kami sa incident management team. And then nag-convene din agad ang miyembro ng City Disaster Risk Reduction Management Council. And then they passed a resolution to the mayor. And then the mayor submitted a letter to the Sanggunian for them to have or to conduct a special session. And then they conducted immediately. And then nung Monday din, nadeklara na rin ang Jensen under the state of calamity. Kung nadeklara na yung pong funds na syempre na-expect po natin na magagamit dito, ano na po, nagamit na ba, na ilabas na roll out na, sir? If I am not mistaken, 64 million or 65 million po na Dream Fund, nagamit yun sa relief operation. Ayan. Ang mahalaga doon kasi after the declaration, yung immediate release ng funds at yung immediate na magamit agad doon sa operation ng mga tamang operation. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Robert, maraming salamat. Doris, maraming Mag-iingat salamat. po. Maraming salamat. Si Sir Rombel Catolico, ang chief po ng Public Information Office ng General Santos City. Yun yung mahalaga doon. Hindi Correct. more than the declaration, yung next move mo. Yun yung pinakamahirap part. Sabi nila kasi, kapag sa ganyan sa disaster, di ba, meron kang preparedness, tapos may search, may rescue operations ka. Pero ang pinaka-importante, muling pagbangon eh. Yun lang. Di ba? Kung paano mo ibabalik sa dati yung mga kababayan mo, yung institutions sa mga nasira dahil sa kalamidad. Pero magugulat ka,